Makulit na probinsyana, inakalang baliw ang lalaking nakabrief sa dalampasigan. Pero paano kung matapos niyan tulungan, may nangyari sa kanila, pero biglang hindi magparamdam ang lalaki? Ate Mayi, wala ka bang balak mag-asawa? Ang tanda-tanda mo na wala ka pa ring boyfriend. Usisa ng kapatid niyang si Star. Tumigil sa pagpapakain ng mga baboy si Mayi at nilingon ng 15 anyos niyang kapatid na si Star na nakaupo sa duyan at pinapanood siya. Gusto mo na ba ako magkaroon ng asawa? Hindi pa naman matanda ang 25 ah. At saka baby face kaya ako. Pabirong tugon ni Mayi. Humagikhik naman si Star. Kasi gusto ko na magkaroon ng pamangkin ate. Ayaw naman kasi tayong bigyan ni nanay ng isa pang kapatid kaya ikaw na lang ang magbigay para naman may bata dito sa bahay. Promise, ako ang mag-aalaga. Masakit magluwal ng bata, Star. Di pa ako ready, no? Hanapin ko muna si Mr. Right. Baka ngayong buwan, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, dumating na siya. Ani Mayi. Paano dadating kung hindi mo naman hinahanap yung Mr. Right mo? Masyado ka pa talagang bata, Star. Yung love, hindi naman kailangang hanapin mo palagi. Minsan, kailangan mo ring maghintay. Mas okay maghintay, no? Baka kasi sa sobrang paghahanap, maling tao yung matagpuan ko. Naniniwala ako na may lalaki na katadhana para sa akin. At ang kailangan ko lang gawin ay ang hintayin siyang dumating. Kung ayaw mo pang mag-asawa, edi ako na lang ate. Papakasalan ko yung crush ko. Suwestyon ni Star at kaganitong kumaripas ng takbo palayo bago niya pa ito mabato ng tsinelas. Bata ka pa, Star! Lagot ka kay nanay! Pananakot niya sa kapatid. Si Mayi ay lumaki sa isang isla. Sa isla na siya ipinanganak at nagdalaga at mukhang sa isla na rin siya tatandang dalaga. Lumaki siya sa isang maliit na pamilya. Dalawa lang sila magkapatid at ang nanay na lang niya ang natitira nilang guardian. Pumanaw kasi ang ama niya, 3 taon na nakakalipas dahil sa sakit na lung cancer. Si Mayi ang breadwinner ng kanilang pamilya. May katandaan na kasi ang nanay niya at medyo hirap na rin itong maglakad dahil sa arthritis, kaya madalas itong nasa bahay lang. Para makaraos sa buhay, ay nag-aalaga at nagbebenta ng mga baboy at manok si Mayi. Nagtatrabaho din siya bilang isang tour guide sa mga turistang napapadpad sa kanilang isla. Welcome po sa isla di napipili! Ikinagagalak po namin kayo makilala at natutuwa kaming napili ninyo itong aming munting isla. Marami pong magagandang activities na pwede niyong gawin at maraming lugar dito sa isla na pwede niyong puntahan at syempre, kasama niyo akong pupunta sa mga yon. Ako nga po pala si Mayi, ang inyong magandang tour guide. Litan niya ni Mayi at bahagyan natawa ang mga turista. Napangiwi siya. Bakit tumatawa ang mga to? Hindi ba sila kumbinsido na maganda ako? Ganun? Ay, iligaw ko kaya sila? Charot? Sabi niya sa kanyang isipan at sinimula na ang pagtutour sa mga turista. Makalipas ang 3 oras, ay inihatid niya na muna mga ito sa hotel at saka siya nagpaalam na uuwi na muna. May naiwan kasi siya sa bahay nila. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, pauwi sa kanila, ay namataan niya ang isang katawan na palutang-lutang sa dagat. Napatali siya. Teka, ano yun? Tao ba yun o tae? Hala, tao nga! May pae! Gulantang yan sambit at luminga sa paligid para humingi ng tulong. Kaso tahimik na sa parteng ito ng isla at walang masyadong tao sa paligid. Huminga siya ng malalim at lumusong sa tubig. Patay na kaya siya? Sana naman hindi pa. Shucks! Ano kaya nangyari sa kanya? Tanong niya sa kawalan at inakay ang lalaki paahon sa dagat. Inihiga niya ito sa buwanginan. Bahagya siya natigilan na makita ang mukha nito. Ubod kasi ito ng gwapo. Matangos ang ilong, maganda ang kilay, makinis ang mukha at mahahaba ang pilik mata. Medyo maputla nga lang ang mukha nito dahil sa tagal na rin itong nakababad sa tubig. Hoy kuya, gumising ka! Huwag kang mamamatay please! Saad niya habang pinapump ang dibdib nito. Diyos ko naman, saan ako hihingi ng tulong? Gumising ka please! Malalim siyang napabuntong hininga nang may naisip siyang isa pang gawin. Wala tong personalan ha. Kailangan ko lang talagang gawin to para maging ligtas ka na. Huwag kang magalala, hindi naman mabaho ang bunganga ko at saka saglit lang talaga to. Anya at idinikit ang bibig niya sa bibig ng lalaki. Ginawa niyang natutunan niyang mouth-to-mouth resuscitation. Maya-maya pa ay nagkamalay ng lalaki. Umubo ito ng tubig at naghahabol ng hininga.
Napabangon din ito. Congrats to you! Congrats to me! You're alive! Mabuti naman na tabuhay ka. Diyos ko, muntik na ako nawala ng pag-asa. Mabuti na lang talaga't hindi kita sinukuan. Kasi ang mga tao dito sa isla namin walang sinusukuan. Thank you, Lord. Ani Mai at tumingala sa langit. Nalaki ang mga mata niya nang biglang kumaripas ang takbo palayo ang lalaki. Oy! Saan ka pupunta? Hoy, sandali lang! Wala man lang salamat. Thank you, arigato, kamsahamnida, gracias. Ang galing mo ah! Hoy, alam, bumalik ka dito! Gulat siya nung napagtanto niyang wala palang suot na short na lalaki. Ngayon na lang ito napansin. May suot itong t-shirt at brief pero wala itong short at tsinelas. Hinabol niya ito. Baka kasi makita ito ng mga turista at pagkaguluhan at baka mawirduhan ng mga turista doon sa lalaki. Mabuti na lamang at natapa ang lalaki kaya nagkaroon siya ng tsansang maabutan ito. Hinila niya ang kwelyo ng lalaki. Hingal na hingal siya habang nakatitig sa mukha nitong napuno ng buhangin. Nung nadapa kasi ito ay nauna ang mukha. Ay, pinagod mo ako ha, loko ka. Pagkatapos kitang tulungan, tatakbuhan mo lang ako at wala man lang thank you. At saka bakit wala kang short? Punit pa yung brief mo. Muntik na makita yung ano mo dyan. Sita niya sa lalaki. Kunat noon nakatitig ang lalaki sa kanya. Hinagod pa siya ng tingin nito. Bilang ganti ay hinagod niya rin ito ng tingin at napalunok siya nang makita ang bumubukol sa ibabang bahagi ng katawan nito na nagtatago sa manipis na tela. Diyos ko, ang laki! Sapi niya at napakurap. Malaki ang alin? Tanong ng lalaki. Yung ano mo, wala. Oy, hoy, wag mong ibahin ang usapan ha. Sino ka ba lalaki ka? At bakit nandito ka sa isla namin? Bakit ka nagpapalutang-lutang sa dagat? Pangarap mo bang maging butanding ha? Magpaliwanag ka. I deserve an explanation and I deserve an acceptable reason. Anya at ginaya pa ang sikat na linya sa pelikulang napanood niya. Napahawak sa sentido ng lalaki. Wala akong naalala. Anito. Natigilan si Mai at binitawan ang kwelyo nito. Seryoso siya napatingin sa lalaki. Ano wala natatandaan? Teka, may sugat ka sa ulo at hindi lang pala sa ulo. Bakit ang dami mong sugat? Sumama ka sa akin, gagamutin kita sa bahay. Bakit ako sasama sa'yo? Hindi naman kita kilala, miss. Gusto mong batukan kita dyan? Charot, hindi na mahalaga kung kilala mo man ako o hindi. Ang importante, magamot natin yung sugat mo. At isa pa, hindi pa ba sapat ang pagsagip ko sa buhay mo para mapatunayan kong mabuti akong tao at hindi kita ipapahama ka? Saglit na napaisip ang lalaki. Ay, ako si Mai. O ngayon, kilala mo na ako. Kaya tara na. Sumama ka na sa akin para magamutan natin yung sugat mo. Baka ma-infection pa yan. Kailangan mo rin magsuot ng short. Sakto-sakto, may mga lumang shirt doon si tatay. Kakasya naman yata yun sa'yo. Pangungumbinsi ni Mai. Sige, sama ako sa'yo. Very good. Tara na, tara let's. Aya ni Mai at kinaladkad na ang lalaki. Sino ba talaga ako? Sino ka nga ba? Ano ba nangyari sa akin? Oo nga, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka napadpa dito sa isla namin? Bakit tatagpuan kitang palutang-lutang sa dagat? Kakainis? Sobrang naiintriga ako sa istorya ng buhay mo. Kaso, kahit anong pilit kong alamin, wala pa rin akong manghihita sa'yo. Dahil wala ka namang maaalala, di ba? Nabagok sigurong ulo mo, kaya may malaking sugat ka dyan. Kaso, sana man nabagok. Kailangan kong malaman kung saan ako nanggaling at kung sino talaga ako. Hindi pa natin alam kung sino ka dahil hindi mo matandaan ang pangalan mo. Bibigyan na lang kita ng pangalan. Okay lang ba? Ano naman ang ipapangalan mo sa akin? Pedro Pinduco. Ano? Ang baduy. Cardo Dalisay o Tanggol de Magiba kaya? Gusto mong rigor na lang? Ano bang klaseng pangalan yan? Natawa si Mai. Mga bida yun sa palabas sa TV. Hindi ka ba nanonood ng TV? Sa bagay, wala ka nga palang natatandaan. Ganda mo naman ang pangalan ko, miss. Napanguso si Mai. Alam ko na. Oh, ano? Brief na lang. Unique at saka astig pakinggan. Ikaw na ikaw. Wala pang may pangalang ganyan dito sa isla, nag-iisa ka lang. Nagkasalubong ang kilay na lalaki. Bakit brief? Ininguso ni Mai ang suot na brief ng binata. Kasi naka-brief ka lang. Ayos na yan, huwag ka nang umarte sa pangalan mo. Ang mahalaga may pangalan ka na ngayon. Astig naman, di ba? Napaismid si Brief. Hindi naman astig pakinggan, parang asagwa. Kung ayaw mo sa Brief, edi Pedro Pinduco na lang. Brief na nga lang itawag mo sa akin.
Ayoko ng Pedro at mas lalong ayoko ng Penduko. Nakasimangot na sinabi ni Brief at sinamaan ng tingin si Mai. Tawang-tawa naman si Mai sa reaksyon nito. Dinala niya ito sa kanilang bahay. Marami sa mga kapitbahay niya napapalingon sa kanilang dalawa, lalo na kay Brief. Bakit nila ako pinagtitinginan? Bulong ni Brief. Napangiwi si Mai. Nagtaka ka pa talaga? Tignan mo kaya yan suot mo. Kaya bilisan na natin ang paglalakad para marating na agad natin ang bahay namin. Makalipas ang ilang minuto, ay narating na rin nila ang bahay ni Mai. Binuksan niya ang maliit na gate na gawa sa kahoy at inalalayang makapasok sa loob ang kasama niyang binata. Ate Mai, bakit ang aga mo nakabalik? Tapos na agad ang duty mo bilang tour guide? At saka bakit ang bilis naman? Di ba hanggang mamayang hapon ka pa? Usisa ni Star at kunatno itong napatingin kay Brief. Sino naman tong kasama mo, Ate Mai? OMG, siya na bang asawa mo? Wow, ang ganda ng taste mo, ate! Tumigil ka nga, Star. Mamaya na ako magpapaliwanag. Gagamutin ko muna ang sugat nito. Ani Mai at hinanap na ang first aid kit nila. Dahan-dahan niyang nilisan ng ginamot ang mga sugat ni Brief. Ilang araw ka na bang nagpapalutan-lutan sa dagat? Tinasaan siya ng kilay ni Brief. Ay, tama. Wala ka nga pala naalala. Kaya paano mo naman masasagot ang tanong ko? Pero ako, may naalala ko. Naalala ko na wala ka nga palang short kaya ikukuha na muna kita. Diyan ka lang baka tumakbo ka na naman palayo. Saad ni Mai habang tinatakpan ng kumot ang pang-ibabang bahagi ng katawan ni Bray. Binalingan niya sa Star. Psst, Star, bantayan muna tong kuya mo. Utos niya. Kuya? Kuya ko siya? Kapatid natin siya? May iba pa pala tayong kapatid, Ate Mai? Oo, kuya ko. Pagdadrama ni Star. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi natin kapatid yan. O siya, ikukuha ko lang muna siya ng shirt at bagong t-shirt. Paalam ni Mai. Maya-maya pa ay inalalayan niya na papunta sa banyo si Brief at hinintay itong matapos sa pagbibihis. Ate Mai, sino po ba yan? Boyfriend mo? O baka naman siya na yung Mr. Right na sinasabi mo, ate? Ay, nakakakilig naman. Bagay kayo, ate. Pangasar ni Star habang sinusundot pa ang tagiliran ni Mai. Wala kami relasyon na lalaking yan, Napulot ko lang yan sa dagat. Napulot? Paano napulot po? Isda ba siya? Basura na nag-anyong tao? O baka naman syokoy? Tao siya, Star. Hindi siya syokoy at hindi rin siya basura. Natagpuan ko siya sa dagat, palutan-lutang at walang malay kaya tinulungan ko. Grabe, napakamatulungin mo talaga, ate. Pero di ba nga po ang sabi mo sa akin noon, ang Mr. Right ay hindi kailangang palaging hinahanap. Minsan, kailangan na maghintay hanggang sa dumating to. Parang siya sa'yo, Ate Mai. Habang naghihintay ka, ang lalaki niya nang dumating. Ang romantic naman, parang palabas lang sa TV. Napadpad yung lalaki dito sa isla at in love siya sa babaeng tumulong sa kanya. Ay, masya din ako mamaya sa dagat. Baka may mahanap din ako lalaki na palutang-lutang doon. Natatawang pinisil ni Maya ang ilong ni Star. Pero sino ba siya, ate? Anong pangalan niya at saan siya nanggaling? Yun na nga problema, Star. Wala natatandaan si Brief. Brief? Brief ang pangalan niya? Bakit naman ang pangit, ate? Ako ang nagbigay sa kanya ng pangalang yun para kakaiba, no? Hindi niya kasi matandaan kung anong totoo niyang pangalan at saka unique yung pangalang Brief kaya astig pakinggan. Napaismid si Star at napakamot ito ng ulo. Hindi naman astig pakinggan, ate. Parang ang sagwa. Bakit siya pumayag na yan ang pangalan mo sa kanya? Bago pa man makasagot si Mai, ay bumukas na ang pinto ng banyo. Bumungad sa kanila si Brief. Gwapo ito at kahit anong damit ang isuot nito ay babagay talaga. Grabe, mumurahin at luma na yung damit na suot mo pero nagmukhang mamahalin nung sinuot mo na. Kahit siguro basahan babagay sa'yo. Komento ni Mai at muntik nang tumulo ang laway sa sobrang pagkamangha sa itsura ni Brief. Ate, hindi ba siya mumultuhin ni tatay? Isinuot niya ang damit ni tatay Tanong ni Star. Namutla si Brief at nagtago sa likuran ni Mai. Hoy, bakit ka nagtatago dyan? Umalis ka nga sa likod ko, Brief. 1, 2, huwag mo kayang umabot pa sa 3 to. Natatakot ako Saan ka naman natatakot? Sa sinabi ng kapatid mo na baka multuhin ako ng tatay niyo. Malakas na natawa si Mai. Loko, naniwala ka naman. Mabait naman yan si tatay at saka maiintindihan niya naman yan. Umalis ka na sa likuran ko. Nakangusong umalis si Brief sa likuran niya. Artista ka ba, Kuya Brief? Tanong ni Star. Wala nga siya naaalala, Star. Sabat ni Maggie. Sino siya? Tanong naman ni Brief sabay turo kay Star. Siya yung kapatid ko. Siya si Star.
Tugon ni Mai at ginulo ang buhok ni Star. Ate naman, ginulo mo pa talaga yung buhok ko. Kakasuklay ko lang eh. Reklamo ni Star at tumakbo papalapit sa salamin para tignan ang nagulong buhok nito. Nagdadalaga na siya kayang arte-arte na. Sabay ni Mai at natawa. Kayo lang, dalawa dito. Ani Bri. Tatlo kami, kasama namin si nanay. Teka, nasan nga ba si nanay? Akmang hahanapin niya na sana ito pero biglang dumating ang isang ginang. Ito si Sinag, ang nanay niya. Nay, saan ka ba galing? Nag-aalalang tanong ni Mai. Hindi kasi siya sanay na lumalabas ng bahay ang nanay niya. Sa likod bahay lang. Pinainom ko ng tubig ang mga manok. Sagot naman ni Sinag. Taka itong napatingin kay Brief. Aba, ay sino naman tong binatang kasama mo? Bakit pareho sila ng damit ng tatay mo? Anay, siya po si Brief. Brief? Sinong Brief? Natagpuan ko po siyang palutang-lutang sa dagat kanina kaya tinulungan ko po. Damit po ni tatay ang suot niya. Pinahiram ko na muna. Ah, okay. Kumusta na kalagayan niya? Ayos na po siya. Ginamot ko na rin ang mga sugat niya kaso wala po siya maalala. Nagka-anemia siya, Nay. Anemia? Anong anemia? Kulang sa dugo? Nay naman, anemia po yung nawalang alaala. Amnesia yon. Anemia ka dyan. Pagtatama ni Sinag. Ngayon ko pa lang siya nakita. Malamang hindi siya taga rito. Nilingon ni Mai si Brief. Hoy Brief, nanay ko nga pala. Magandang araw po. Bati ni Brief. Ako si Sinag. Nanay Sinag na lang ang itawag mo sa akin, Brief. Nay, pwede ba dito na muna manatili si Brief? Pansamantala lang naman po habang hindi pa bumabalik yung alaala niya. Paalam ni Mai. Saglit na napaisip si Sinag. O siya, pwede naman. Welcome naman ang kahit sino dito sa bahay natin. Basta, wag lang siyang gumawa na masama sa atin. Bili ni Sinag. Salamat, Nay. Tumango si Sinag at pumasok na muna sa silid nito. Huminga ng malalim si Mai at hinila pa upo sa sofa si Brief. Nandito ka sa bahay namin kaya umayos ka ha. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Magpakabait ka kung gusto mong may matirhan pa. Sige, Mai. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang anuman yun. Masaya ako natulungan kita, Brief. Ayaw mo ba talagang baguhin ang pangalan ko, Mai? Humagikik si Mai. Nag-half day na muna sa trabaho si Mai para maasikaso niya ang binatang kinupkup niya. Nais niya siguraduhin na magiging maayos ang kalagayan nito. Sana bumalik na agad ang alaala mo para masagot mo ng mga tanong ko. Sino ka? Tagasan ka? At ano nangyari sa'yo bago ka napadpad dito sa isla? Yan din ang hiling ko. Huwag kang mag-alala, Brief. Habang nandito ka sa poder namin, hindi kita pababayaan. May, nobyo ka na ba, Mai? Bakit biglang napunta sa nobyo ang usapan? Curious lang ako. Kanina ko pa kasi pilit inaalala kung may girlfriend ba ako naiwan sa lugar na pinanggalingan ko. Sa gwapo mong yan, malamang may girlfriend ka na. Ikaw ba, Mai? May boyfriend ka na ba? Wala namang pumapatol sa akin dito sa isla. Wala nagtatangkang manigaw. Pero sa mga turista, mabenta ang beauty ko, lalo na sa mga foreigner. Foreigner? Ano yung foreigner? Foreigner lang ang hindi mo alam. Foreigner, yung ibang lahi. Yung mga turistang galing sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi ba? Foreigner yun? Ani Brief. Napanguso si Mai at umakma pang babatukan si Brief. Pareho lang naman yun. Bakit ka ba nangingialam? Different person, different pronunciation. You mean, pronunciation, hindi pronunciation. Pagtatama pa ni Brief sa kanya, napakamot ng ulo si Mai. Umi-English ka pa talaga ha? Pronunciation, pareho lang naman yon. Perfect ha? Charot, in fairness ha? May alam ka sa English. Englishero halata ka ha? Siguro, foreigner ka rin. May lahi ka. Medyo kakaiba din ang pagmumukha mo eh. Hindi ka purong Pilipino kung titignan. Napakaganda dito sa isla nyo. Sinabi mo pa, maganda talaga dito. Kaya nga hindi namin to maiwan-iwan ang pamilya ko. Matagal na namin binabalak na umalis dito sa isla at lumawas sa Maynila para sa mas magandang oportunidad kaso hindi naman natutuloy yung balak namin. Ang hirap kasing iwanan nitong isla di napipili. Isla? Di napipili ang pangalan ng islang to? Nakangiting tumango si Mai. Bakit naman ganun ang pangalan? Kuryosong tanong ni Brief. Umupo sila sa may batukan. Nakangiting pinagmasdan ni Mai ang dagat. May kwento kasi yun. Noong panahon, may 3 diwata na nakatira dito sa islang to. Magkakapatid sila at silang 3 na in love sa mga binatang turista.
Kaso kahit anong pangaakit at lahat ng paraan ginawa na nila para mapaibig ang mga to. Kaso sa huli, hindi pa rin sila pinili. Kaya naman, sinumpa nila tong isla. Anong sumpa naman? Sumpa na. Sana maraming kababaihan dito sa islang hindi makapag-asawa para pata sa mga tao dito sa isla at ang mga tagabantay ng mga diwata. At ganun nga nangyari. Maraming dalaga dito sa isla na hindi pinipili ng mga kalalakihan. Maraming nasasawi sa pag-ibig at marami ding tumatandang dalaga. Kaya rin binansagan itong isla di napipili. Kakaiba naman palang pinagmulan nitong isla. Oo, kakaiba. Natatakot nga ako eh. Natatakot ka saan? Natatakot ako na baka maging kagaya ng kapalaran ng mga diwatang kapalaran ko. Naglaho sila nang wala man lang pumipiling mahalin sila. Natatakot ako maging single forever. Pwede mo ako maging boyfriend kung gusto mo. Mahina niya sinapak sa braso si Brie. Hoy loko, boyfriend ka dyan, di kita type. Wow, bakit? Ano bang type mo? Di ko rin alam eh. Napatingin sa langit si Mai. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa batuhan. Inilahad niya ang kamay niya kay Brief para alalayan nitong makatayo. Palubog ng araw, umuwi na tayo. Tutulungan ko pa si nanay maghanda ng hapunan natin. Ayan niya. Anong paborito mong ulam, Brief? Hindi ko naalala eh. Ipagluluto na lang kita ng specialty kong sinigang. Masarap akong gumawa ng sinigang. The best sinigang dito sa isla. Maswerte ka dahil isa ka makakatikim nun. Ikinagagal ako matikman ng yung sinigang. Yung sinigang lang ang gusto mong tikman? Ano? Napakurap si Brief at pinamulahan ng leeg at tainga. Joke lang, hindi ka naman mabiro. Tara na, bilisan mo ang paglalakad mo. Ani Mai. Pagdating nila sa bahay, ay nadatan nila sa Star sa sala na abala sa pagdodrawing. Star, ikaw na muna bahala kay Brief ha. Tutulungan ko lang magluto si nanay. Bila ni Mai. Okay, Ate Mai. Sagot ni Star at pinagdrawing na rin si Brief. Nagtungo naman sa kusina si Mai para ipagluto na ng sinigang si Brief. Teka, anong balak mo lutuin, Mai? Usisa ni Sinag. Sinigang po, Nay. Ipapatikim ko po kay Brief. Sinigang? Di ba mga pinagluluto man ng sinigang ay yung mga taong special sa'yo? Ibig bang sabihin, special na rin sa'yo si Brief? Napalunok si Mai. Issue ka, Nay. Hindi naman po sa ganun. Nais ko lang talagang ipatikim yun sa kanya. Ipinagyabang ko kasi sa kanya na magaling ako magluto ng sinigang. Baka naman nahuhulog na agad ang loob mo sa binatang yan, Mai, ha? Nako, huwag naman sana agad-agad anak. Masyado pang maaga. Tsaka hindi pa natin lubusan kilala na lalaking yan. Mukha naman siya mabait, pero hindi natin alam ang totoo niyang katauhan. At mas lalo nung hindi natin alam kung saan siya nanggaling. At isa pa, hindi natin alam kung single pa ba yan o may karelasyon na. Wala siya maalala. Mahirap magmahal ng ganyan, Mai. Nay, magluluto lang ako ng sinigang pero ang haba na ng sinabi mo. Pabirong sagot ni Mai. Huwag ka mag-alala, Nay. Hindi ako mafo-fall sa lalaking yon. At saka sa gwapo niyang yon, malabong matipuhan niyang katulad ko. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Pero ito lang ang tandaan mo, Mai. Ingatan mo yung puso mo ha, protektahan mo. Opo, Nay. Ang dami mong alam sa pag-ibig, Nay. Pwede ka nang maging tagapayo sa pag-ibig eh. Yung kagaya sa mga radyo na panaybigay ng payo tungkol sa love. Hirit ni Mai, kaya nakurot tuloy siya ni Sinag sa tagiliran. O siya, tama ng daldalan. Simulan mo na yung pagluluto mo, tatapusin ko na rin ito niluluto kong adobong kangkong. Pagkatapos magluto, ay inihain na nila ito sa mesa. Tinawag na rin ni Mai sina Brief at Star. The best talaga itong luto mo, ate. Pwede ka na mag-asawa. Puri ni Star habang ganadong kumakain. Kinalabit pa nito si Brief. Asawahin mo na yan, kuya. May basbas na kayo mula sa akin. Boto ako sa'yo. Dagdag pa ni Star at kinilig sa sarili nitong sinabi. Nagkatinginan sina Mai at Brief. Pasimpleng sinipa ni Mai ang pa ni Star sa ilalim ng mesa. Ikaw talaga, Star, kung ano-anong mga sinasabi mo. Gutom ka pa siguro, mag-focus ka lang dyan sa pagkain mo. Saway ni Mai sa kanyang kapatid. Aray ko naman, reklamo ni Star. Oh, ano nangyari sa'yo, Star? Tanong ni Sinag. Si ate! Hindi na natuloy pa ang pagsusumbong ni Star dahil pinandilatan na siya ng mga mata ni Mai. Si ate po, maganda ka ako. Tanging nasabi ni Star at napayuko na lang. Hindi na rin ito ng asar pa. Baka kasi may lumipad na baso at kutsara papunta sa kanya kapag hindi pa siya tumigil. Inaabangan ni Mai ang reaksyon ni Brief habang tinitikman nito ang niluto niyang sinigang. Brief, masarap ba? Hindi niya napigilang magtanong. Gumisi si Brief at nag-thumbs up ito sa kanya.
Napakasarap mong magluto, Mai. Masarap din itong niluto ni Nanay Sinag. Namana mo ang talento niya sa pagluluto. Komento ni Brief. Pinamulahan naman ng pisngi si Mai at kinilig siya sa papuri nito. Salamat, Brief. Kumain ka pa, may kanin pa dito. Pakabusog ka lang. Ani Mai. Tumikhim si Star. Ate Mai, saan matutulog si Kuya Brief? Sa kwarto mo ba? Usisa pa nito. Ay sus Mario Joseph Star. Purya Santissima. Hindi sila pwedeng magtabi. Ang babae at lalaki hindi pwedeng magtabi kung hindi naman sila magkamag-anak o mag-asawa. Sabat ni Sinag. E di magpakasal na sila para maging mag-asawa na sila at pwede na magtabi. May kasalang bayan bukas ha. Sumali kayo ate para makalibre kayo ng gasto sa kasal. Suwestiyon pa ni Star at kagad na nag-peace sign nung nakitang iritadong mukha ni Mai. Piro lang. Sige na nga, hindi na kita aasarin. Bawi ni Star. 8:00 na ng gabi at naghahanda na sila sa pagtulog. Nasa loob na ng kwarto si Sinag at si Star. Pumihilik na nga si Star. Si Mai naman ay inaayos ang hihigaan ni Brief sa sala. May ekstrang banig naman sila at may mga unan din na hindi pa nalalawayan. Pagpasensya mo na yung hihigaan mo, Brief ha. Banig lang kasi ang meron dito. Wala kami nung makakapal at malalambot na higaan. Kung hindi ka naman komportable sa sahig, pwede kang humiga sa sofa kaso kailangan mong baluktutin yung malaki mong katawan para magkasya ka. Okay na ako dito, Mai. Ang mahalaga, may matutulugan ako. Salamat dito. May nilagay nga pala akong katol sa paanan mo. Ani Mai. Napatingin sa katol si Brief. Dinampot niya pa ito at sinuri. Para saan ang katol? Kuryosong tanong nito. Panghilod. Charot. Pati katol nakalimutan mo na rin kung para saan. Nakakapatay ng mga lamok yan. Wala kasi kaming electric fan o aircon dito kaya yun ang panlaban namin. Kapag may kumagat sa yung lamok, kagatin mo rin para patas kayo. Charot. Maraming salamat talaga sa pagkup-kup mo sa akin, Mai. Hayaan mo, kapag bumalik na ang alaala ko at kapag bumalik na ako sa dati kong buhay, babawi ako sa'yo. Ikaw naman ang tutulungan ko. Hindi mo kailangan bumawi, Brief. Hindi naman ako humihingi ng kapalit sa pagtulong namin sa'yo ng pamilya ko. Ang mga tao dito sa isla di napipili ay likas na matulungan sa mga local man o turista at lalo na sa dayong katulad mo na walang naalala tungkol sa buhay mo dati. Ang swerte ko na ikaw ang nakakita sa akin, Mai. Mas maswerte ako kasi nakakita ako ng gwapo. Walang anuman. Ay siya matulog ka na. Bukas na lang tayo magdaldalan ulit. Magdasal ka bago matulog para hindi ka na bangungutin. Marunong ka namang magdasal, di ba? O baka pati yun, nakalimutan mo na rin. Bahagyang natawa si Brief. Alam ko pa naman kung paano magdasal. Good night, Mai. Sweet dreams. Sweet dreams? Matamis na panaginip? Ano yun? Mananaginip ako ng matatamis? Kagaya ba ng tsokolate at candy? Humalakhak si Brief. Sa mga araw na lumipas ay mas lalo pa naging malapit si Brief at Mai. Ibinebenta mo ba mga to? Usisa ni Brief patukoy sa mga inaalagang baboy at manok ni Mai. Hindi. Ginagawa ko silang laruan. Charot. Oo naman binebenta ko sila para naman kahit papano may pagkakakitaan ako kapag walang turista na kailangan kong itour. Ang dami na mga manok mo dito. Kaya nga ang dami na ng mga manok ko dito kaya ang dami na rin ng dumi dito. Pinagkakakitaan ko mga itlog nila at kapag nagigipit ako, ibinebenta ko rin yung mga manok. Madalas inuulam. Madiskarte mo, Mai. Lahat ng pwedeng gawin para kumita ng pera gagawin ko, Brief. Ako lang ang inaasahan ni Nanay at ni Star. Hindi ako pwedeng magpapetiks-petiks lang sa buhay, no? Napaisip din tuloy ako kung ano bang ginagawa ko dati para kumita ng pera. Ano kayang trabaho ko bago ko napat pa dito sa isla? Ano kayang kailangan nating gawin para bumalik na yung alaala mo, no? Ay, kung may sapat na pera lang sana ako, baka pinatingnan na kita sa doktor. Bumalik man o hindi ang alaala ko. Mas gusto ko na manatili dito. Talaga ba? So, plano mong tumira na dito forever? Pwede. Ay sus, baka kapag bumalik na yung alaala mo, iiwanan mo na kami. Kapag bumalik ka na sa dati mong buhay, baka makalimutan mo na kami. Makalimutan mo na ako. Imposible, Mai. Bakit mo naman nasabing imposible? Nakabaon na dito sa puso ko ang mga laalang binuo natin, kaya malabong makalimutan kita once na nakalis ako dito sa isla. Mahirap kang kalimutan. Kahit nga sa pagtulog, ikaw ang laman ng isipan ko. Napakurap si Mai at napamaang sa sinabi ni Brief. Loko ka talaga. Kung ano-ano na lang ang lumalabas dyan sa bunganga mo. Tara na nga, pumasok na muna tayo sa loob ng bahay para makakain ka. Gutom lang yan.
Hindi ka naniniwala sa sinasabi ko? Pahabol na tanong ni Brief at nakasimangot pa ito habang sinusundan si Mai papasok ng bahay. Sa bawat araw na nadadagdag ay mas lalo ring nadadagdagan ang paghanga nila sa isa't isa. Lalo na ang nararamdaman ni Mai para kay Brief. Tuwing umaga ay excited siyang bumangon para makita ang pagbumukha ng binata. Tuwing gabi naman ay ito na ang laman ng panaginip niya. Kahit anong gawin niya ay si Brief ang naiisip niya. Kahit pa sa trabaho. Bigla-bigla na lamang siyang napapangiti sa tuwing naaalala niya ang matatamis na salita ni Brief sa kanya. Ay nako, naloko na talaga to. Hindi na yata to simpleng pagkagusto lang. Parang mahal ko na yata siya, lagot na. Bulong niya sa kawalan habang naghahagi siya ng bato sa dagat. Malalim ang kanyang iniisip. Sa bagay, hindi naman kasi siya mahirap mahalin. Napakabuti niyang tao, gentleman, may pagpapahalaga sa pamilya ko. Tapos, caring pa siya sa akin. Ay, nakakainis. Ganito palang feeling ng in love. Parang sasabog na anytime yung puso ko at pati na rin ang utak ko. Full storage na kakaisip kay Brief. Narinig kong pangalan ko. Gulat siya napalingon kay Brief na bigla-bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran. Naitapon niya tuloy ng sabay-sabay ang lahat ng batong nakatago sa kamay niya. Brief, bakit ka nandito? Kanina ka pang hinahanap ng nanay mo. Palubog na kasi ang araw pero hindi ka pa umuwi. Sinabi sa akin ni Star na baka dito kita mahanap. Peking umubo si Mai. Hindi rin siya makatingin ng diretso kay Brief. Narinig ko nga pa nang binanggit mo ang pangalan ko. Bakit? May problema ba? Wala naman, Brief. Baka guni-guni mo lang yun. Ngumisi si Brief at pinasadahan ng tingin ng paligid. Bakit ka ba kasi nandito, Mai? May iniisip lang. Ano naman ang iniisip mo? Ano bang bumabagabag sa isipan mo? Nandito lang ako, Mai. Handa akong pakinggan at intindihin ka. Pwede ka magsabi sa akin. Napakagatlabi si Mai. Baka kapag sinabi ko sa'yo, bigla mo akong iwasan. Ano ba kasi yun? Ang kulit mo. Sige na, hindi kita uhusgahan. Never pa ako nagkagusto sa isang lalaki. Pero, bigla kang dumating, Brief. Sa tagal ko nung naghihintay, ikaw yung dumating. Hindi ko alam kung ano gagawin ko dito sa nararamdaman kong to. Ito pa lamang ang unang beses namin na gustuhan akong lalaki. Gusto mo ko? Diretsahang tanong ni Brief. Mariing napalunok si Mai. Sorry, Brief. Alam kong hindi dapat kasi aalis ka rin naman dito sa isla. Marang hinawakan ni Brief ang mga kamay niya. Tignan mo ko sa mata, Mai. Pinandilatan nito ng mga mata ni Mai at pareho silang natawa. I also like you. Matagal na. Sa isang buong pananatili ko dito sa isla, hindi ko rin napigilan ang sarili ko magustuhan ka, Mai. Sa panahon, pakiramdam ko, wala akong kakampi. Ikaw ang nandyan. Sa panahon naliligaw ako, ikaw ang nagbigay sa akin ng direksyon sa buhay. Ano? May gusto ka rin sa akin? Ngumiti si Brief at kinindatan siya. Buti na lamang at kinakaya pang pigilan ni Mai ang kilig niya kahit na gusto niyang mag-dive sa tubig o magpagulong-gulong sa buhanginan sa sobrang kilig. Napasinghap siya nang lumapit sa mukha niya ang mukha ni Brief. Teka, ito na ba yung part na hahalikan mo ko? Wait, hindi ako sure kung mabango pa ba ang bunganga ko sa mga oras na... Nanlaki ang mga mata ni Mai nang halikan siya ni Brief sa labi. Mula sa simpleng paghalik ay nauwi ito sa malalang halikan. Nakahawak sa baywang niya si Brief. Nakapulupot naman sa leeg ng binata ang mga kamay niya habang ginagantihan ng paghalik nito sa labi niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at kakaibang init din ang dumaloy sa kanyang sistema. Ito pa lamang ang unang beses na nakipaghalikan siya sa isang lalaki kaya wala siyang alam sa paghalik. Ginagaya niya na lamang ang ginagawa ni Brief. Mahal na mahal kita, Mai. Bulong ni Brief sa kalagitnaan ng paghahalikan nila. Makalipas ang ilang minuto, ay tumigil na rin sila sa pag-angkin ng labi ng isa't isa. Habol-habol ni Mai ang kanyang hininga. Nakatapat pa ang kamay niya sa bandang dibdib niya at pinapakiramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kasing pula na rin ang kamatis ang pagbumukha niya. Kahit na morena siya, ay kitang-kita ang pagbablush niya. Sorry, hindi ako marunong humalik. Wala pa kasi akong karanasan. Sabi niya, pagkatapos nilang kumalas sa isa't isa. Marunong ka man o hindi, yun ang pinaka-the best na halik para sa akin, Mai. Napaka-special ng halik na yun para sa akin. At masaya akong malaman na ako ang first kiss mo. Nagpipigil ng ngiti si Mai. Napakamot ng batok si Brief.
Bigla itong tinubuan ng hiya sa nangyari. Masarap ba? Tanong nito bigla. Ang alin? Ngumuso si Brief. Napalunok si Mai at nakangising tumango. Oo, masarap. Masarap kang humalik, Brief. Gusto ko pa nga ng isa eh. Really? You want more? Humakbang si Brief. Magkadikit na ang tungki ng kanilang mga ilong. Akmang maghahalikan sana ulit sila, kaso biglang dumagundong sa paligid ang malakas na sigaw ni Star. Ate Mai! Kuya Brief! Sigaw nito at namumutlang tumakbo papalapit sa kanila. Bakit, Star? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Nanay Sinag, ate! Ano nangyari kay Nanay? Bigla na naman sumakit ang mga binti niya. Nawalan siya ng balanse, tumama ang ulo niya sa lamesa kaya nawalan siya ng malay. May dugo, ate. Walang malay si Nanay. Natatakot po ako. Paliwanag ni Star at nagsimula na itong humikbi. Kagad silang tumakbo pa uwi ng bahay. Bumungad sa kanila si Sinag na nakahiga sa sahig at duguan ang ulo nito. Nay! Sigaw ni Mai at kagad itong dinaluhan. Mabilis namang binuhat ni Brief si Sinag at inhiga ito sa sofa. Kagad silang tumawag na manggagamot. Hindi naman kasi nila afford ang doktor at nasa kabilang isla pa ang ospital na pinakamalapit sa kanila. Ilang oras na biyahe din yun. Star, tahan na. Magigising din si Nanay Sinag. Pag-aalo ni Brief kay Star, humihik biniyakap ni Star si Brief. Huminga ng malalim si Mai at nag-aalalang tinignan ng nanay niya. Hintay mo na lamang siyang magising, Mai. Nagamot ko na rin ang sugat niya. Ipainom mo sa kanya itong herbal na ginawa ko pagkagising niya. Bili ng matandang manggagamot at may ibinigay na bote kay Mai. Nagpaalam na rin ito pagkatapos. Star, bantayan mo muna si Nanay. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Utos ni Mai sa kanyang kapatid. Pagpunta niya sa kusina ay nakasunod si Brief sa kanya. Habang nagluluto ay hindi napigilang umiyak ni Mai. Hindi ako umiiyak Mahapdi lang talaga sa mata tong sibuyas. Hindi naman sibuyas yan. Kamatis yan eh. Ani Brief at bigla na lamang siyang hinilat ni Yakap. Sumubsob ang mukha niya sa matipuno at malapad na dibdib ni Brief. Mas lalo pa siya naiyak. Natatakot lang ako, Brief. Tumatanda na kasi si Nanay at marami na siya nararamdaman sa katawan niya. Kung ano-anong sakit. Wala man lang akong magawa para madala siya sa doktor at sa ospital. Kasi wala naman akong ipon. Naalala ko kasi si tatay Namatay siya dito sa bahay. Dahil sa kawalan namin ng salapi. Hindi na namin nagawa pang ipagamot siya. Ayokong ganun din na mangyari kay Nanay. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Paano na ako? Paano na si Star? Shh! Hindi mawawala nanay mo, Mai. Huwag kang mag-isip na negatibo. Palaban kaya yan si Nanay Sinag. Malalampasan niya kung ano man sakit na nararamdaman niya. Mangingisda ulit kami ng mga kaibigan ko bukas. At saka maghahanap ako ng iba pang racket para matulungan kitang makaipon ng pera at para maipi-check up na rin natin sa ospital si Nanay Sinag sa lalong madaling panahon. Salamat, Brief. Nandito lang ako palagi, Mai. Ate, gising na po si Nanay! Malakas sa sigaw ni Star. Sa tagal ng nananatili ni Brief sa isla, ay nagkaroon na rin ito ng mga kaibigan. Marami na ring trabahong pinapasukan si Brief para makatulong kay Mai sa mga gastusin sa bahay. Sumasama sa pangingisda si Brief. Minsan naman ay tumutulong siya sa paglilinis sa mga hotel o sa paghuhugas ng pinggan sa mga kainan. Ayaw naman kasi nitong maging pabigat pa kay Mai. Mai, may bibigay nga pala ako sa'yo. Sabi ni Brief at hinila si Mai paupo sa sofa. Kinuha ni Brief ang kamay niya. Nakangiting inilapag ni Brief ang 1,000 sa palad ni Mai. Para saan to? Diba, nangako ko sa'yo na tutulungan kitang makaipon para madala na natin sa ospital ng nanay mo. Idagdag mo yan sa ipon natin. Kapag may nagbigay ulit sa akin ng malaking tip, ibibigay ko kagad yun sa'yo. Brief, salamat. Hindi ko muna tatanggihan to lalo na't kailangan ko talaga makaipon. Salamat talaga. Gusto ko lang makabawi, Mai. Malaki ang naitulong ng pamilya mo sa akin, kaya gusto ko lang ibalikin sa'yo. Gusto ko ring mabawasan kahit na paano yung problemang pasan-pasan mo. Gusto kong mapagaan ang pakiramdam mo. Kapag kasama kita, gumagaan ang pakiramdam ko, Brief. Dati, kina Nanay at Star lang ako humuhugot ng lakas ng loob. Pero ngayon, pati sa'yo na rin. Isa ka na sa nagiging lakas ko at isa ka na sa naging inspirasyon ko para lumaban sa buhay. Mahal na mahal kita, Mai. Mahal na mahal din kita, Brief.
Ang sweet naman. Para ako nanood ng telenovela. Nakakakilig. Dinaig niyo pa si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa mga linyahan ninyo. Sabat ni Star na kanina pa palang naririnig ang usapan nila. Ate Mayi, Kuya Brief, kayo na po ba? Magjowa na po ba kayo? Naku, number 1 fan ako ng love team niyo kung sakali. Brima lang sa kalam. Ani Star at kumikending pa. Anong Brima? At saka ano yung sa kalam? Kunot noong tanong ni Mayi. Tumatanda ka na talaga ate. Hindi ka na updated sa mga nauusong salita ngayon. Ang ibig pong sabihin ng sakalam ay malakas. Ang Brima naman po ay ang tawag sa love team ninyo. Brima, Brief at Mayi. Ang cute po, di ba? Love team? Hindi naman kami artista. Depensa ni Mayi at natawa sa pinag-iisip ng kanyang kapatid. Hindi kayo artista pero magjowa na kayo. Tama po ba ako? Nagkatinginan sina Mayi at Brief. Huwag yun ang itanggi pa sa akin, ate. Halata naman na kayo na. Sinabi niyo pa nga na mahal yung isa't isa. Magjowa lang naman na nagsasabi ng ganun. Git pa ni Star at natawa na lamang si Mayi. Hinawakan ni Brief ang kamay ni Mayi at pinatakan ito ng halik. Oo, Star. Kami na ng ate mo. Girlfriend ko na siya at boyfriend na niya ako. Pag-amin ni Brief, pinamulahan ng pisngi si Mayi. Malakas na tumili si Star at nagtatatalon pa ito sa sobrang tuwa. Sabi ko na nga, be. Sa wakas may love life na rin si ate. Putong-puto ko sa'yo, kuya. Sana kayo na forever. Kaso, paano kung bumalik biglang alaala mo, kuya? Iiwan mo ba si ate Mayi? Usisa ni Star. Natahimik si Mayi. Napatingin naman si Brief sa kanya. Siyempre hindi. Hindi ko iiwan ang ate mo. Kung sakali mong bumalik ng alaala ko, tumalis ako dito. Babalikan ko pa rin ang ate mo. Sagot ng binata. Napaangat ang tingin si Mayi at napangiti sa isinagot ng kanyang nobyo. Pumigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Pangako yan ha. Kahit ano pa man ang mangyari, babalikan mo pa rin ako dito. Umuwi ka man sa inyo. Bumalik ka man sa pamilya mo. Balikan mo man ang dati mong buhay. Ipangako mo sa akin na, babalik ka pa rin dito. Hinalikan siya nito sa pisngi. Nagtaas pa ng kamay si Brief na para bang nanunumpa. Pangako, Mayi. Kahit ano man ang mangyari, sa'yo pa rin ako uuwi. Kung nakakamatay lang ang kilig, baka kanina pa ako walang buhay dito. Sabat ni Star. Daig pa nito ang nanonood ng isang K-drama. Ay, sana makatagpo rin ako ng katulad ng nobyo mo, ate. Baka naman may kapatid ka, Kuya Brief. Ireto mo sa akin, ha? Huy, tumigil ka nga, Star. Anong reto ka dyan? Napakabata mo pa, ha? Gusto mo bang chinelasin kita dyan? Reto lang naman, ate, eh. Kumalma ka lang po. Hindi nga natin sure kung may kapatid ba siya o kung sakaling may kapatid man siya, lalaki kaya. Baka babae kaya, wala din akong chance na magka-boyfriend. Natawa si Brief. Ipinagdadasal ko na, balang araw. Makatagpo ka rin ng lalaking mamahalin ka ng buhat tapat, Star. Huwag ka muna magmadali. Dadating din ang tamang lalaki para sa'yo. Kapag minamadali ang mga bagay-bagay, mas malaki ang chance mong magkamali. Enjoyin mo muna ang pagkabata mo at huwag mo munang pagtuunan ng pansin ang pagkakaroon ng boyfriend. Payo ni Brief kaya napangiti si Star. Salamat po. Hindi talaga nagkamali si Ate Mayi sa pagpili niya sa'yo, kuya. Naamin na nila kay Star ang kanilang tunay na relasyon kaya inamin na rin nila ito kay Sinag. Boto naman ang ginang sa kanila. Wala naman itong tutol dahil sa higit 1 buwan na nilang kasama si Brief ay wala itong ibang ipinakita sa kanila bukod sa pagiging mabuti nito. Basta, wag mong sasaktan ng anak ko, Brief ha. Tayo ang magtutuos kapag ginawa mo yon. Banta ni Sinag. Oo naman, Nanay Sinag. Hindi ko po sasaktan si Mayi. Pangako ni Brief. Kung ganon, di welcome to the family. Ani Sinag at ibinuka ang kanyang mga braso. Lumapit naman si Brief sa kanya at niyakap siya. Mababatukan kita kapag pinaiyak mo yung panganay ko. Pahabol na banta ni Sinag. Baka hiwalayan na ako ni Brief sa dami ng pagbabanta mo sa kanya, Nay. Pabirong hirit ni Mayi at nagtawanan sila. Isang gabi, nagising si Mayi dahil sa malakas sa pagsigaw ni Brief. Kumari pa siya ng takbo palabas ng kwarto para tingnan ito. Brief, binabangungot ka! Ani Mayi habang pilit itong ginigising. Nakahawak siya sa mga balikat nito at marahan itong niyuyugyog. Brief, gising! Nagising si Brief at naghahabol ito ng hininga. Kagad na kumuha ng isang basong tubig si Mayi at pinainom ito. Okay ka lang ba? Naalala ko ng lahat, Mayi. Ha? Bumalik ng alaala ko. Talaga? Magandang balita yan.
Ano naman ang mga naaalala mo? Kasama ako sa lumubog na barko. At Walter, ang totoong pangalan. Walter Altamirano. Walter Altamirano? Napakaganda pala ng pangalan mo. Walang panama yung pabrief ko sa'yo. Mas gusto ko naman yung brief. Special sa akin ang pangalang yon at gusto ko yun pa rin ang itawag mo sa akin, Mayi. Naluluhang niyakap ito ni Mai. Masaya ako para sa'yo. Masaya ako bumalik ng alaala mo. Masaya ako na natatandaan mo na kung sino ka at kung saan ka talaga nanggaling. Gumanti ng yakap si Bri. Ngayon, bumalik ng alaala mo. Kailangan mo na rin bumalik sa pamilya mo. Alam kong hinahanap lang nila ako. Pero ayoko muna umalis dito sa isla, Mayi. Ayoko pang mawalay sa'yo. Mananatili muna ako dito ng isa pang linggo at saka pa lang ako alis. Sulitin natin naman natitirang araw ko dito sa isla. Saad ni Bri at siniili siya ng halik. Sa sala sila naghahalikan, kaya napagpasyahan nilang pumasok sa kwarto ni Mai para walang makakita sa kanila. Baka kasi magising si Star o di kaya si Sinag at maabutan sila naglalampungan sa sala. Pinagsaluhan nilang isang mainit na halik. Ang bawat pagdampi ng palad ni Brief sa bewang, mukha at katawan ni Mai ay nagdulot ng kakaibang sensasyon sa kaniyang katawan. Kakaibang init na ang kanyang nararamdaman at sa gabing ito ay isang malaking desisyon ang naisipan niyang gawin. Brief, Ano yun, Mayi? angkinin mo na ako. Sayo na ako. Magmula nung nakilala kita. At wala na akong ibang gustong paglaanan nitong pagkababae ko. Gusto kong ibigay ito sa'yo, Brief. Sa'yo lang. Angkinin mo na ako ngayong gabi. Ani Mai. Napakurap si Brief at pinroseso ang sinabi niya. Mayi, nire-respeto kita at Brief, please. Mahal na mahal kita. Handa na akong isuko ang sarili at pagkabirhen ko sa'yo. Gumisi si Brief at muli siyang siniil ng halik. Marahan siyang inihiga nito sa kama. Marahang hinaplos ni Brief ang mukha ni Mai. mahal na mahal din kita, Mayi. Bulong pa ni Brief habang pababa ng halik nito. Mula sa noo, pababa sa pisngi, papunta sa labi, sa leeg, at hanggang sa dibdib ni Mai. Tinulungan siya magtanggal ng kasuotan ni Brief. Pinamulahan ng pisngi si Mai na mapagtantong wala na siyang saplot sa harapan ni Brief. Puno ng pagkamangha ang mga mata ni Brief habang nakatitig ito sa kanya. Sinasamba kita, Mayi. Sabi pa ni Brief at pumaibabaw na ito sa kanya. Tinulungan naman ni Maying magtanggal ng damit si Brief. Napalunok siya nang muling masilayan ng abs nito. Mas lalo siya nagulantang nang tuluyan ng matanggal ang matipis sa telang nakatakip sa maselang bahagi ng katawan ng kanyang nobyo. Ang laki, anya, at sunod-sunod siyang napalunok habang nakatitig sa alaga ni Brief. Kakayanin ko ba yan? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Mayi, kung ayaw mo muna, ayos lang naman sa akin. Kaya ko pa namang pigilan ang aking sarili. Huwag ka magpigil. Malaki ang ano mo pero kakayanin ko, Brief. Buong tapang na sagot ni Mai at napakagatlabi na lamang siya nang pumasok na ito sa kanyang lagusan. Nung gabing yon, ay tuluyan na nilang inangkin ang katawan ng isa't isa. Pinigilan nilang mga sarili nilang makagawa ng ingay. Ayaw naman kasi nilang magising ang mga taong natutulog sa kabilang kwarto. Kinaumagahan, nagising si Mai nang nakabalot ng kumot ang kanyang katawan. Napangiti siya na mapagtantong katabi niya pa rin si Brief at mahimbing itong natutulog sa kanyang tabi. Pinasadahan niya ng daliri ang ilong ni Brief. Mahal na mahal kita, Brief. At hindi ko pinagsisisihang ibinigay ko ng buo ang sarili ko sa'yo. Alam kong hindi mo ako sasaktan. At alam ko rin akong ano man ang mangyari, pananagutan mo ko. Dahil mahal kita at mahal mo ko. Sabi niya sa natutulog niyang nobyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa natin yun. Ang saya ko, ang sarap nun. Sa'yo ko lang gustong gawin yun. Dagdag pa niya. Biglang nagmulat ang mga mata si Brief at natatawa pa ito. Talaga, nasarapan ka. Piliyong tanong ng binata. Uminit ng husto ang pisngi ni Mai. Nagtalokbong siya ng kumot. Kaso, nagtago siya sa ilalim ng kumot. Ay nakita niya doon ang hubad ng katawan ni Brief at ang alaga nitong nakatayo pa rin hanggang ngayon. Namutla siya sa laki nito.
Kinaya ko talaga yan. Ang laki pala talaga, Diyos ko. Kaya pala ang sakit ng ano ko, ganyan pala talaga kalaki. Saad niya at napapikit. Muli na naman niyang naalala yung nangyari sa kanila. Natigilan silang dalawa na may biglang kumatok sa pinto. Ate Mayi, nawawala si Kuya Brief. Maaga yata nagpunta sa laot. Nagpaalam ba sa'yo? O baka naman iniwanan niya tayo, ate. Ayaw naman niya sa atin. Sigaw ni Star mula sa labas ng kanyang kwarto. Mabilis na bumangon si Mayi. Nalaglag pa siya sa kama sa sobrang pagmamadali. Dinampot niya ang mga damit niya nagkalat sa sahig at kagad itong sinuot. Sinanyasan niyang magtago muna si Brief. Ayaw niya naman kasing malaman ni Star na tabi silang natulog kagabi. Baka magsumbong pa ito kay Sinag at masermonan sila. Conservative pa naman ang Gina. Nagtago sa likod ng pinto si Brief at wala itong kasaplot-saplot. Nagpipigil ng tawa si Mayi. Hindi pa man niya na ikakabit ang strap ng kanyang bra ay pinagbuksan niya na ng pinto si Star. Star, ano ulit yung sinabi mo? Tanong ni Mayi habang inaayos ang magulo niyang buhok. Si Kuya Brief po, hindi ko makita. Nagpaalam ba siya sa'yo kung saan siya pupunta, Ate Mayi? Si Brief? Oo, bumili lang siya ng pandesal. Oo, tama, pandesal nga. Ganun po ba? Akala ko umalis na siya at iniwan na tayo. Nakangiting sambit ni Star at kumalma na ito. Akmang aalis na sana ito pero may napansin itong pulang marka sa leeg ni Mayi. Ate, may kagat ka na lamok sa leeg mo. Napakalaki naman po niyan. Siguro malaking lamok din ang kumagat sa'yo. Pulang-pula pa oh. Grabe naman po lamok na yon kung makakagat wagas. Komento ni Star. Halos mautot na si Brief sa pagpipigil ng tawa. Si Mayi naman ay napakurap at napahawak sa kanyang leeg. Ang pulang marka na iyon ay hindi kagat ng lamok, kundi marka ng paghalik ni Brief sa kanya kagabi. Oo nga ang laki ng lamok na kumagat sa akin. Sagot pa ni Mayi. O siya, maglilinis muna ako ng kwarto, Star. Anya pa at pinagsarahan na ng pinto si Star. Nakahinga siya na maluwag. Humakbang si Brief papalapit sa kanya. Napakurap siya dahil wala itong saplot at kitang-kita niya ang kabuuan ng katawan nito. Pumulupot sa kanyang bewang ang matipunong braso nito. Grabe naman talagang lamok na kumagat sa'yo, Mayi. Sinong lamok kaya yan? Mapang-asar na sambit nito. Kaya nga kakaibang lamok. Pagsang-ayon naman ni Mayi at pareho sila natawa. I love you, Mayi. Mahal din kita, Brief. Aalis sa susunod na linggo si Brief, kaya sinulitan nila na titirang araw nila. Happy birthday, Ate Mayi! Masiglang bati ni Star at mahigpit na niyakap si Mayi. Patanda ka na ng patanda, ate! Salamat, Star. Kung hindi mo pa ako binate, hindi ko maalala ang birthday ko pala ngayon. Biglang lumabas mula sa kusina sina Brief at Sinag na may dalang mga balon at cake na may nakasindipang kandila. Naglakad sila papalapit kay Mayi habang kumakanta ng birthday song. Maligayang kaarawan, anak! Bati ni Sinag. Salamat po, Nay. Nag-abala pa kayo. May pakik at balon pa talaga. Happy birthday, mahal. Bati naman ni Brief sabay halik sa kanyang pisngi. Ay, ang sweet niyo naman. Respeto naman po sa mga single dito. Sambit ni Star. Napatingin si Mayi sa kandila at akmang hihipan niya na sana ito pero inilayo ni Brief ang cake mula sa kanya. Mag-wish ka muna bago mo hipan ang kandila. Wish? Ang daming masasayang nangyari sa buhay ngayon. Kontento na ako sa kung anumang meron ako ngayon kaya wala na akong mahihiling pa. Sagot ni Mayi at hinipan na ang kandila. Naghiyawa naman sila at muli siyang binati. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga inihandang pagkain ni Sinag. Ang sarap naman itong spaghetti mo, Nay! Puri ni Mayi. Tumulong ako sa pagluluto niyan. Sabat ni Brief. Talaga? Hindi makapaniwalang sambit ni Mayi at binalingan si Sinag. Totoo po ba sinasabi niya, Nay? Mabilis na tumango si Sinag. Oo naman, tumulong yung nobyo mo sa paghahanda ng spaghetti. Siya yung nagbuhos ng sauce. Napangiwi si Mayi. Humalakak naman si Brief at proud sa kanyang nagawa. Salamat dahil naganda pa talaga kayo sa birthday ko. Ang daming kaarawan ang duman sa buhay ko. Pero ngayon, isa lang masasabi ko. Ang kaarawan kong itong pinaka-the best sa lahat dahil kasama ko ang mahahalagang tao sa buhay ko. At lalo na dahil kasama kita. Ani Mayi, sabay hawak sa kamay ni Brief. Ate, tama na muna yung kaswitan yung dalawa ni Kuya Brief. Kahit matamis yung cake, parang kayong dalawang mas lanang gabing sa kaswitan nyo Nakakainggit. Gusto ko na maging 20 anyos at magka-boyfriend na.
Sita ni Star, kaya nakurot tuloy ito ni Sinag sa tagiliran. Anong boyfriend ka dyan? Hindi ka pa pwedeng mag-boyfriend kahit nasa 20 anyos ka pa. Saway ni Sinag. Ilang taon ba dapat, Nay? Nakanguson tanong ni Star. Tsaka na, kapag 50 ka na, hindi ka namin pipigilan mag-boyfriend ni nanay noon. Sagot ni Mai, kaya mas lalong tumulis ang nguso ni Star. 50? May wrinkles na ako nun eh. Wala na magkakagusto sa akin. Simangot ni Star. Pagkatapos nilang kumain, ay hinila siya ni Brief sa isang sulok. Bakit? May sasabihin ka ba? May gusto lang sana akong ibigay sa'yo. Hindi pwedeng matapos tong birthday mo nang wala kang natatanggap na regalo mula sa akin. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng regalo. Sapat ka na sa akin. May inilabas sa pulang box si Brie. Ano yan? Bakit parang? Buksan mo. Excited na binuksan ni Mai ang box at hindi nga siya nagkamali. Isang singsing ang laman ng box. Kinuha yun ni Brie. Will you marry me, Mai? Tanong ni Brie sa kanya. Kasal? Gusto mo akong pakasalan? Oo naman. Wala akong ibang gustong pakasalan, kundi ikaw lang, Mai. Ikaw ang gusto kong makasama sa habang buhay. Ikaw ang gusto kong makasama sa pagbuo ko ng pamilya. Mahal na mahal kita at sana pumayag ka ng pakasalan ako. Pumikbi si Mai. Siyempre naman, Brief. Oo, pakakasalan kita. Ikaw pa ba? At saka, magpapaka-choosy pa ba ako? Ikaw kaya yung Mr. Right na matagal ko nang hinihintay. Mahal na mahal din kita at gusto kong maging asawa ka. Tugon ni Mai, kaya isinuot na ni Brief ang singsing sa kanya. Tapos na ang huling linggo ni Brief sa isla at kinailangan na nitong umuwi. Walang awat sa pag-iyak si Mai habang inihahatid sa bangka si Brief. Huwag ka nang umiyak. Nahihirapan ako umalis. Dito na lang kaya ako. Gustuin ko mamanatili ka dito. Alam ko rin na kailangan ka ng pamilya mo. Namimiss ka na ng mga yon. Hinaligan siya ni Brief sa noo. Sandali lang akong mawawala, Mai. Pinapangako ko sa'yo na kapag bumalik ulit ako dito sa isla, ikakasal na tayong dalawa. Sana wag mapako yung pangako mo. Hindi mapapako to. Hinalikan nilang isa't isa sa huling pagkakataon. Yakap-yakap ni Mai ang kanyang sarili habang sinusundan ng tingin ng papalayong bangka. Sana nga, tuparin mo ang pangako mo na babalikan mo ko. Bulong niya sa kawalan. Pero lumipas na ang 2 buwan, ay hindi niya pa rin ito nakikita. Ni anino nito ay hindi na bumalik. Palaging nakatambay sa tabing dagat si Mai at tumaasang biglang susulpot si Brie. At tutuparin nito ang pangako nitong magpapakasal silang dalawa. Babalikan mo pa talaga ako? Bakit? Bakit ang tagal naman? O baka naman nakalimutan mo na ako. Ani Mai habang hinahaplos ang singsing na ibinigay ni Brief sa kanya noon. Ate Mai, nandiyan ka na naman. Nagpapakalunod ka na naman sa kalungkutan. Alam mo naman na bawal ka ma-stress dahil mai-stress din yung baby na dinadala mo. Saway ni Star habang sinusuotan siya ng jacket. Malamig na kasi ang ihip ng hangin. Bumaba ang tingin ni Mai sa kanyang tiyan. 2 buwan na siyang buntis. Nagbunga ang pagmamahala nila ni Brief. Si Kuya Brief na naman ang inaalala mo. Ate, baka hindi na talaga babalik yun. Huwag mo na siyang isipin. Nandito naman kami ni nanay eh. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin iiwan. Kasama mo kami magpapalaki dyan sa anak mo. Star, hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan si Brief. Siya lang ang kaisa-isang lalaking minahal ko at siya ang ama nitong batang nasa sinapupunan ko. Paano ko siya makakalimutan kung may anak kami na nagko-connect sa amin, Star? At isa pa, nangako siya sa akin na babalik siya at pinanghahawakan ko yon. Hihintayin ko siya kahit gaano katagal pa siyang bumalik. Nandito lang ako para sa kanya. Inasaan na ba kasi si Kuya Brief? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin niya binabalikan? Lahat ng pangyayari may dahilan, Star. Niniwala ko na may magandang dahilan si Brief kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya bumabalik. Napabuntong hininga si Star. Ay, sige na nga ate. Kung naniniwala ka pa rin na babalik siya, edi maniniwala na rin ako na babalikan ka niya. Pero, umuwi na tayo ate. Hindi ka ba nilalamig dito? Natawa si Mai. Sa sobrang pag-i-emote ko, hindi ko naramdam yung lamig. Hindi naman nabigo si Mai sa paniniwala niya. Mabuti na lamang at umaasa pa ring babalikan siya ni Brief. Kasi, sa araw na ito, ay bumalik si Brief para sa kanya. Brief, nandito ka.
Nauutal niyan sambit at gulat pa rin na makita ang kanyang nobyo. Kagad siya niyakap nito. Miss na kita, Mai. Walang araw na hindi kita naisip. Tama ako. Babalik ka nga. Pero bakit natagalan? Ang dami kasing nangyari, Mai. Yung mami ko, nagkasakit ng cancer. Kaya kailangan ko siyang ipagamot sa ibang bansa. Kaso, hindi na niya nakayanan. Namatay siya. Durog na durog ako at ayokong bumalik dito sa isla na nagluluksa pa rin. Gusto ko na kapag bumalik ako dito, okay na ako. Condolence. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan mo habang malayo ka sa akin. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Oo naman, Brief. Mahal pa rin kita. Ikaw pa rin ang laman nitong puso ko. Ikaw lang. Magpakasal na tayo, Mai. Pagkatapos ng kasal natin, dito na rin ako mananatili sa isla. Magpapatayo ko ng bahay natin dito. Wala na rin naman akong babalikan sa Manila dahil wala na si Mommy. Ang nag-iisa kong pamilya doon. Buuin natin ang pamilya natin dito sa isla din napipili. Brief. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Bakit parang seryoso ka masyado? Bago ka umalis dito sa isla, may nangyari sa atin. Naalala mo naman yun, di ba? Oo naman, Mai. Hindi ko makakalimutan ng gabing yun. Napakahalaga nun sa akin. Bakit mo nga pala naitanong? 2 buwan na akong buntis. Bumaba ang tingin ni Brief sa kanyang tiyan. 2 buwan pa lang naman ito, kaya hindi pa masyadong halata. Lumuhod si Brief para pumantay ito sa tiyan niya. Hinalikan ni Brief ang kanyang tiyan. Magiging daddy na ako. Magkakaanak na tayo, Mai. Saya-saya ko. Magpakasal na agad tayo bukas sa bukas din. Ako nang bahala mag-asikaso, basta may kasal lang tayo agad-agad. Ani Brief habang hinahaplos ang tiyan ni Mai. Napangiti si Mai. Baby, nandito na ang daddy mo. Kumpleto na tayo. Hindi na ulit siya mawawala sa atin. Sabi ni Mai habang hinahaplos ang tiyan niya. Tinulungan ni Sinag at Star si Brief sa paghahanda ng kasal. Sineryoso kasi talaga ni Brief ang sinabi nito, pakakasalan siya agad si Mai pagbalik niya. Simple lang ang kasal at sa tabing dagat ito. Ang ganda mo, Ate Mai. Magaganda talaga ang mga bride, no? Parang gusto ko na rin tuloy may kasal ngayon. Joke. Ay, hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal ka na ngayon, Ate Mai. Tapos, may pamangkin pa ako. Said ni Star. Anak, napakaganda mo. Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa ni Brief. Sana mas tumibay at mas maging maganda pang relasyon yung dalawa. Pinapayak niyo naman ako eh. Masisira tong makeup ko. Pabirong hirit ni Mai. Congrats na agad ate. Alam ko mamahalin ka ng tama ni Kuya Brief. Mula pa man noon, siya na lalaki nakatakda para sa'yo. Madramang sabi ni Star. Nagsimula ng seremonya at tuluyan ng ikinasal si Mai kay Brief. Parte ng buhay ang magmahal. Masarap umibig. Pero kagaya nga ng sinabi ni Mai, minsan, kailangan lang nating maghintay na dumating yung taong nakatakda para sa atin. Kasi, kapag nagmamadali, mas nagkakamali. Kapag panay hanap, baka mali na yung mahanap. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Makulit na probinsyana,